Kung may diabetes ka, baka pinayuhan ka ng doktor na mag-ehersisyo, bawasan ng carbohydrates, at uminom ng gamot para kontrolin ang blood sugar. Nabanggit ba nila na ang alak pwedeng magpababa ng blood sugar? Oo, totoo yan. May natuklasan pa akong mas nakakagulat na paraan para mapababa ang blood glucose. Sa video na ito, tatalakayin ko kung ano ang mga ito, kaepektibo, at kung ligtas gamitin ng matagal. Maniwala ka, magugustuhan mo ang huli dahil malaki ang naitulong nito sa akin. Tara na. Baka nagtataka ka, Tom, saan mo nakuha ang mga bagay na ito na nagpapababa ng blood sugar mo? Well, nakadiskubre ako ng isang papel mula sa isang lalaki na ang pangalan ay Adam Brown at sa papel na ito, binuod niya ang mga salik na nakakaapekto sa ating blood glucose. Yung mga salik na ito ay mula sa siyentipikong pananaliksik, usapan sa mga eksperto at 18 taong sariling karanasan sa diabetes. Mas matagal ko nang pinamamahalaan ang aking diabetes kaysa sa kanya at 60,000 oras na akong gumagamit ng continuous glucose monitor. At naranasan ko na ang bawat isa sa mga salik na binabanggit niya rito, maliban sa isa, ang menstrual cycle. Sa totoo lang, masasabi kong tama si Adam. Simulan na natin at talakayin ang mga natuklasan ko. Una sa mga hindi inaasahang nagpapababa ng blood sugar, ang oras ng pagkain. Napansin ni Adam na kapag malaki ang hapunan sa gabi, madalas tumataas ang kanyang blood sugar ng lampas, 180 milligrams kada deciliter. Lalo na kung ang kanyang hapunan ay mataas sa carbs at taba. Kapag mas magaang at maaga kumain ng hapunan si Adam, nananatiling normal ang kanyang blood sugar sa gabi, nasa 70 hanggang 140 milligrams kada deciliter. Binago ko rin ang oras ng hapunan at nakita ko ang halos parehong resulta. Kaya kadalasan kumakain ako ng hapunan bago magpito ng gabi at iniiwasan ang merienda sa gabi. Karaniwan whole foods na may protina at fiber ang hapunan ko, pero okay lang din magdagdag ng complex carbohydrates at healthy fats. Narito ang mga pagkaing maganda sa blood sugar na kadalasang kinakain ko sa hapunan. Karamihan ay gulay, legumes, whole grains, lean meats, itlog at healthy fats. Epektibo talaga ang magaang at maagang hapunan. Madali itong gawin at gumagana rin pang matagalan, kaya approve sa akin. Sunod, number siyam, alak na ba? Bago ko sabihin kung magandang ideya ang uminom ng alak. Para mapababa ang blood sugar, tatalakayin natin ang mekanismo kung paano napapababa ng alak ang blood glucose ayon kay Adam. Karaniwan, naglalabas ng glucose ang atay mo sa dugo, pero kapag uminom ka ng alak, abala ito sa pagproseso ng alak kaya nababawasan ang glucose na inilalabas. Maaring bumaba ang blood sugar ilang oras matapos uminom, lalo na kung walang laman ang tiyan ng uminom ng alak. Pero mag-ingat ka dahil maraming inuming may alcohol ang may kasamang ibang sangkap tulad ng mga mixer na mataas sa carbohydrates. Mabilis tumaas ang blood sugar dahil doon, kaya dapat ka bang uminom ng alak para pababain ito? Nasa iyo na yan. Pero hindi ko talaga ito pwedeng opisyal na aprobahan dito dahil may iba pang masamang epekto sa kalusugan ng alak kapag nasobrahan ka. Kung iinom ka ng 1 o 2 baso sa party, ayos lang basta lagi mong bantayan ang blood sugar mo at gawin ito ng responsable. By the way, paborito kong inumin ang whiskey na may maraming yelo at Diet Coke, pero huwag mong ipagsasabi. Sige, punta tayo sa susunod na hindi inaasahang bagay na nakakapagpababa ng blood sugar, number 8, at dito ako nagulat. Itinuro ni Adam na kahit maliliit na pagbabago sa ating kapaligiran ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga desisyon na ginagawa natin. Direktang naaapektuhan ng ating desisyon ang blood glucose, lalo na tuwing kumakain o nagdodose ng insulin. Ayon sa kanya, isa sa maliliit na pagbabago ay ang laki ng mga plato at mangkok sa kusina. Ayon sa kanya, mas mukhang nakakabusog ang parehong pagkain kapag nasa maliit na plato kaysa sa malaking plato. Kapag gumamit ka ng mas maliit na plato o mangkok, mas kaunti ang nakakain mong carbohydrates at hindi gaanong tataas ang iyong blood sugar. Hindi talaga ako naniwala na malaki ang epekto ng laki ng plato ko, kaya sinubukan ko ito mismo sa paborito kong buffet restaurant. Ginawa ko ito ng mga 2 o 3 buwan. Pero napansin ko na tuwing gumagamit ako ng mas maliit na plato, talagang mas kaunti ang nakakain ko at mas kaunti pa ang nababayaran ko. Mas madali kong tantiyahin ang carbs at tama ang insulin dose kapag maliit ang bahagi ng pagkain. Gaano kalaki dapat ang plato mo? Well, inirerekomenda ni Adam na gumamit ng 8 pulgadang plato at punuin ang kalahati ng plato ng mga gulay. Nang sinunod ko ang payo niya, halos di na umabot ng 100 at 40 ang glucose ko, kaya approve ako sa susunod na makakatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Hindi inaasahan kayang gawin ng kahit sino ang number 7, hindi lang ito simple, madali pa talaga.
Gusto ko yon. Napansin ni Adam na pinakamataas ang glucose niya sa mga araw na kulang siya sa tulog. Napansin niya na ngayon, kailangan niya ng 25% mas maraming insulin at 21% mas pabago-bago ang blood glucose niya. Hindi ko ito nasukat ng eksakto tulad niya, pero masasabi kong totoo iyon. Tuwing hindi ako nakakakuha ng maayos na tulog sa gabi, kadalasan ay mataas ang blood sugar ko kinabukasan. At mas marami akong nakikitang pagtaas, lalo na pagkatapos ng almusal at iba pang pagkain. Ang mga natuklasan na ito ay tumutugma sa maraming pag-aaral sa diabetes na nagpapakitang ang kulang sa tulog ay nagdudulot ng mataas na blood sugar, insulin resistance, pagdagdag ng timbang at matinding pagnanasa sa carbohydrates. Ano ang pwede nating gawin? Sa totoo lang, simple lang ito. Matulog ng mas mahaba. Target ko ay hindi bababa sa 7 oras kada araw, pero 8 oras ang ideal para sa akin. Sang-ayon ako sa tip na ito. Tuloy tayo sa susunod na hindi inaasahang bagay na maaaring magpababa ng iyong blood sugar, ang temperatura sa labas. Binanggit ni Adam ang isang scientificong pagsusuri tungkol sa regulation ng temperatura ng katawan sa diabetes. Ipinapaliwanag ng pagsusuring ito ang pananaliksik, kabilang ang ebidensya na ang pagkalantad sa lamig ay maaaring magpabuti ng insulin sensitivity sa type 2 diabetes. Wala akong type 2 diabetes, meron akong type 1. Sa aking karanasan, napapansin kong bumababa ang blood glucose ko tuwing malamig at ganun din ang nararanasan ng ibang kaibigan kong may diabetes. Napansin ni Adam na baka may kinalaman ito sa hirap ng katawan na manatiling mainit kapag malamig, kaya bumababa ang glucose. Aprobado ko rin ang pag-expose sa lamig, isa sa mga gusto ko itong gawin. Napansin ko na kapag mainit ang panahon, mas mahirap kontrolin ang blood sugar ko at kailangan ko ng mas maraming insulin para manatili ito sa tamang range. Pero ang talagang nakakatuwa ay may ilang tao na may diabetes na kabaligtaran ang nararanasan. Sinasabi nila na kapag nauupo sila sa ilalim ng araw, naliligo ng mainit na tubig o nagbababad sa mainit na paliguan, bumababa ang blood sugar nila. Itinuro ni Adam ang blog post ni Dr. Dickinson na nagsasabing maaaring sanhi ng pagbaba ng blood glucose ang paglawak ng daluyan ng dugo dahil sa init. Kaya ano ang dapat mong gawin? Dapat ka bang maligo ng mainit o umupo sa ilalim ng araw? Sa totoo lang, mukhang magkakaiba tayo at kung ano ang gumagana para sa akin, okay Adam, ay maaaring hindi gumana para sa iyo. At iyan ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay sulit na maging mausisa at magsimulang mag-eksperimento para malaman kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Tuloy tayo sa bilang 5. At may kutob akong magiging controversial ito. Dahil maraming tao sa diabetes community na nakakamit ng mahusay na control sa blood sugar ay nasa low-carb diet at naranasan ko na rin ang diet na ito. Matagal din itong gumana sa akin pero may isang bagay sa papel na nagpapaalala kung bakit hindi pang matagalan sa akin ang low-carb diet. Noong nag-low-carb diet ako, karamihan ng enerhiya ko ay mula sa taba. Pero ayon kay Adam, ang pagkaing mataas sa taba ay nagdudulot ng mas mataas na insulin resistance sa mga may diabetes. Madalas, mas maraming insulin ang kailangan para sa pagkaing mataas sa taba o protina kaysa sa kaparehong pagkain na walang mga ito. Alam ni Adam na kahit puro protina ang kain niya at walang carbs, kailangan pa rin ng insulin dahil tataas pa rin ang blood sugar. Napatunayan ko rin ito. Ang pagkaing mataas sa taba at proteinang hayop ay nagdudulot ng insulin resistance at unti-unting nagpapataas ng blood sugar ko. Kaya naman nakakagulat na mas napadali ang control ko sa blood sugar dahil sa regular na pagkain ng mas maraming mabubuting carbs. Habang dinadagdagan ko ang mabubuting carbs sa meal plan, mas nagiging sensitibo ako sa insulin at mas kaunti ang kailangan kong insulin. Parang kontra sa inaasahan pero epektibo ito. Pero may condition, hindi lahat ng carbs ang tinutukoy ko. Malamang hindi ito gagana sa puting tinapay, puting kanin, pasta, or anumang labis na naprosesong carbs dahil ang tinutukoy ko ay yung mga carbs na hindi naproseso. Buong butil, munggo, gulay na mataas sa almirol at prutas, mga ganon. Makikita mo na kung tama ang dami ng mga ito sa plato mo, mas magiging sensitibo ka sa insulin. Bababa ang blood sugar mo sa pagdaan ng panahon at mas madali itong makokontrol. Nauunawaan ko kung nag-aalangan kang kumain ng mas maraming carbs. Hinihikayat kitang magsimula sa mga may mababang glycemic index at iwasan ang mga may mataas na glycemic index. Mas magiging madali ito para sa'yo. Sa pamamagitan nga pala, marami pa akong ibang mga video sa aking channel na makakatulong sa'yo na makagawa ng tamang desisyon. Pang-apat, mahalaga ito kung seryoso kang gusto ng mas mahusay na blood sugar control, kaya pakiusap, makinig. Ayon kay Adam, madalas siyang mag-check ng blood sugar para masigurong ligtas na ma-manage ang kanyang diabetes.
Mas madalas siyang mag-test, mas maganda niyang naibabalik ang kanyang glucose sa tamang antas tuwing tumataas o bumababa ito. Nagbibigay rin ng datos sa kanya ng kapaki-pakinabang na feedback kung ano ang ginawa niyang tama o kung ano ang dapat niyang baguhin sa susunod. Hindi mahalaga kung gumagamit ka ng continuous glucose monitor or finger prick. Ayon sa pag-aral, mas madalas na pagtetest ay nagre-resulta sa mas mababang HbA1c at mas mataas na time in range na batayan ng magandang control. Habang sumasang-ayon ako kay Adam at sa mga pag-aral, gusto kong idagdag ang isang bagay na mahalaga. Tingnan mo, kapag ang blood sugar mo ay di ayon sa gusto mo, madali mong sisihin ang sarili na parang sinasabi mong, masama akong diabetic, nagkamali na naman ako. Hindi ko dapat kinain yon, pero pakiusap, huwag mong gawin yon. Walang mabuti o masamang blood sugar, impormasyon lang yan. Gusto kong bagalan mo, kunin mo ang impormasyong yan at matuto ka mula rito. Maging mausisa at magtanong tulad ng bakit tumataas ang blood sugar ko tuwing kumakain ng malaking plato ng pasta? Ano ang pwede kong gawin? Dapat ba akong kumain ng mas kaunting pasta? Maglakad pagkatapos kumain, magdagdag o uminom ng insulin ng mas maaga, gumamit ng ibang sauce o brand ng pasta. Ang madalas na pag-check ng blood sugar ay para maintindihan ang katawan mo at makagawa ng mas mabuting desisyon, hindi para sisihin ang sarili. Punta tayo sa isa pang di inaasahang dahilan ng pagbaba ng blood sugar, oras ng araw. Napansin ni Adam na mas kaunti bumababa ang blood sugar niya kapag umaga siya nag-ehersisyo kaysa sa hapon o gabi, siguro dahil mas mataas ang insulin resistance tuwing umaga. Pareho tayo, mas insulin resistant ako tuwing umaga. Mas tumataas ang blood sugar ko kapag marami akong carbohydrates sa almusal kaysa sa hapunan. Ngayon, baka iniisip mo, sige Tom, maganda yan, pero anong gagawin ko sa impormasyong yan? Paano nito matutulungan pababain ang blood sugar ko? Ganito, ipapaliwanag ko kung paano ko ginagamit ang impormasyong ito, baka ma-inspire ka rin. Napansin ko na kapag mas aktibo ako sa umaga, mas nababalanse ko ang blood sugar ko. Kaya ang ginagawa ko, nagpaparada ako ng ilang block ang layo mula sa opisina ko at naglalakad ako at umaakyat ako sa hagdan, hindi ako sumasakay ng elevator. Nagsimula akong kumain ng kaunti tuwing umaga kaya mas stable ang blood sugar ko. Sa hapon naman, kapag mababa ito, hindi na ako gaanong gumagalaw o nag-ehersisyo. Alam ko na hapon ang pinakamainam na oras kumain ng ice cream kung gusto kong sumingit. Nag-i-inject ako ng mas maraming insulin tuwing umaga kaysa hapon para sa parehong dami ng carbs. Mas mababa ang insulin to carb ratio ko kaya mas pantay ang blood sugar ko buong araw. Sang-ayon ako kay Adam dito, mahalaga rin ang oras ng araw ngayon. Maaring magkaiba tayo ng araw pero kapag madalas mong i-check ang blood sugar mo, balikan mo rin ang naunang readings. Makikita mo ang pattern at makakagawa ng kaunting adjustments. Magdudulot ito ng tagumpay at mas mahusay na blood sugar control para sa'yo. Pangalawa, bihira nating maisip na konektado sa blood sugar levels ang relasyon sa pamilya at social na pressure. Sa kanyang papel, binanggit ni Adam ang psychologist na nadiskubre ang connection sa diabetes, stress at blood sugar. Sabi niya, ang matinding alitan sa pamilya ay kadalasang konektado sa mas mataas na blood sugar at HbA1c levels ng mga may diabetes. At naranasan ko na rin ito mismo sa mga mahihirap na panahon sa pamilya, tumataas ang aking stress levels at biglang tumataas ang aking blood sugar. Sang-ayon ako dito pero gusto ko ring ibahagi kung paano ko hinaharap ang ganitong bagay. Nalaman ko na sa katagalan, sulit na maglaan ng mas maraming oras kasama ang aking mga kapamilya at pagtrabahuhan ang mga relasyon na iyon para makatulong na lumikha ng magandang samahan. Minsan nakaka-stress din pero napansin kong ang pagiging present at maingat ay nakakatulong mabawasan ang stress. Sabi ni Adam, maaring makaapekto ang panlipunang pressure sa ating desisyon. Halimbawa, kadalasan ay kumakain ako ng balanseng at masustansyang tanghalian. Pero kapag inimbitahan ako ng tita ko na gumagawa ng lasagna at apple pie, parang kailangan kong kumain ng malaking plato nito para mapasaya siya. Ngayon, malinaw na mas mahirap kontrolin ang ganitong pagkain sa asukal sa dugo. Pero inuuna ko pa rin ang asukal ko sa dugo 79% ng oras. Kaya ayos lang sa akin na kumain ng apple pie paminsan-minsan. Tulad ng sabi ko sa mga naunang video, may maraming paraan para kontrolin ang asukal sa dugo kahit kumain ng di masustansyang pagkain. Kung di mo pa napanood ang nauna kong videos, mag-subscribe ka muna at panoorin yon bago ko sabihin ang una sa listahan ko. Kung gusto mong magtanong, mas mainam gawin ito sa aking Patreon. Sumasagot ako sa mga mensahe ng Patreon at pwede kang makakuha ng bonus na nilalaman at sumali sa community calls.
Limitado ang pwesto sa Patreon group ko, pero may ilan pang bakante ngayon. Sumali ka na habang pwede pa. Ngayon, punta na tayo sa una sa listahan ko. Malaki ang naging epekto nito sa control ko sa blood sugar. Aaminin ko, hindi ko alam kahalagahan nito hanggang sinimulan kong gawin ito ng regular. Kung may diabetes ka at umiinom ng gamot, alam mong mahalaga ang tamang dosis dahil direktang naaapektuhan nito ang blood glucose mo. Kadalasan, mas mataas na dosis ng gamot ay mas nakakapagpababa ng blood sugar, ngunit maraming may diabetes at ilang healthcare professionals ang hindi ito alam. Mahalaga ang tamang oras ng pag-inom ng gamot. Ayon kay Adam, ang pag-inom ng rapid-acting insulin tulad ng Humalog o Novolog 20 minuto bago kumain ay ideal para sa kanya. Kapag binibigyan niya ng 20 minutong palugit ang insulin bago kumain, mas kaunti ang pagtaas ng glucose niya kaysa sa kapag agad siyang kumakain matapos mag-inject. Ngayon, ako mismo ay gumagamit ng rapid-acting insulin, kaya kadalasan ay kailangan ko lang maghintay ng 10 hanggang 15 minuto, pero lubos akong sumasang-ayon sa punto ni Adam. Alam ko na bawat inject ko ng insulin agad akong kumakain kaya sobra ang taas ng blood sugar ko. Madalas ko yung maranasan nung bata pa ako at inosente pa. Alam din ni Adam na mahalaga ang timing ng gamot sa type 2 diabetes. May mga pwedeng inumin kahit kailan, pero ang iba tulad ng metformin ay pinaka-epektibo kapag kasabay ng pagkain. Tandaan, maaring iba ang tamang oras ng pag-inom ng gamot mo kaysa sa akin. Depende ito sa klase ng pagkain na kinakain mo, anong uri ng insulin ang ginagamit mo at marami pang ibang mga salik. Ang totoo, gumawa ako ng listahan ng 3 Pew blood sugar hacks na gamit ko para makontrol ang blood sugar ko. Hindi ko muna tatalakayin ang 3 Pew hacks, pero kung interesado ka, i-click at panoorin mo ang video na ito. Siguradong makakatulong ang mga hacks sa blood sugar control mo. Kita tayo sa video. Paalam.